Isang nag-aalob na araw sa inyong lahat. So, sobrang init mga peace. So, stay hydrated, no? Para iwas tayo sa heat stroke, no? Lalo na yung mga matatanda dyan. So, ang pag-uusapan natin ngayon mga peace ay ang aking SJ10X, no? Ano ba yung mga na-experience ko? Ano yung mga naging issue at realization habang ginagamit ko itong SJ10X. So kung ganito ang camera nyo at curious kayo, stay tuned lang kayo sa ating video. Alright, so pag-usapan na natin yung mga naging issue nitong SJ10X at yung mga realization natin, no, sa paggamit nitong SJ10X action camera. So, mag-umpisa tayo sa software tapos next natin yung hardware niya. And then, magbe-base tayo dun sa kanilang claim, sa mga features na kine-claim ng SJ10X. Okay. So, umpisa natin sa waterproof body. Okay, walang problema. Ilang beses na nabasa, hindi siya nag-malfunction or anything. So, okay na okay siya. Check ang waterproof body ng ating SJ10X. Then, 4K. So, okay siya sa 4K. Hindi ko lang talaga siya masyadong na-utilize or ginagamit dahil goods na ako sa 1080p. Okay? Lalong-lalo na malaki ang memory na kinakain ng 4K. So kapag nag-edit tayo, nagre-rendering, nag-upload, medyo matatagalan tayo kapag naka 4K ang resolution ng ating mga videos and images. Yan. So live streaming. Next natin yan, live streaming. So kung meron kayong SJ Cam Zone na application, so siguro naman lahat ay nakakonect na dyan sa kanilang mga phone. Ang problema lang dyan is hindi ko mapagana, no? So, katulad nito, yan. Loading lang siya ng loading mga piece. Pagkatapos kong ilagay yung email address ko dyan or Gmail address is hindi na siya nag-go through. So, hindi ko alam kung paano paganahin niya mga piece. Sabihin nyo nga sa akin, comment nyo nga mga piece kung meron ng sa inyo na naka-utilize na or nakagamit na niyang live streaming na yan. I-comment nyo nga sa baba. Ayan. So, meron pa. Super smooth gyro stabilization. Para sa akin, medyo nasa middle yung kanyang smoothness. Hindi pangit. Hindi rin naman ganun kaswabe. Saktong-sakto lang, no? Lalong-lalo na kung gagamitin nyo to, parang typical na vlogging lang. Yan, lalo na sa motovlog. Tapos, yung battery, 1,300 mAh mga piece. Kung 1080p ang resolution, 30 fps ng images nyo or video nyo, aabot lang siya ng 1 hour mahigit. Yan. And then, kung tataasan nyo yung resolution, siguro mas bababa pa yung inyong battery life. Kapag ginamitan nyo siya ng 4K or 2K na resolution, so mas bababa yung battery life niya. Okay? So, next natin is yung kanyang field of view. Sabi sa kanilang website is 160-degree field of view. Pero sa na-experience ko at kinumpare ko siya sa ibang camera, no? Nakita ko yung talagang diferensya, napakalaki mga piece. So, ito yung side-by-side comparison ng Action 4 ng DJI na action camera at ng SJ10X. Ayan. Yan, DJI ay 155 lang mga piece yung kanyang field of view. At sabi ng SJ10X, 160 degree yung field of view ng kanilang camera. Pero, nakita nyo naman,
yung diferensya. Yan. Alright, so next tayo sa ating physical na issue sa hardware. So ilalapit ko lang yung camera para mas makita nyo. Alright, so ito na yung ating close-up na view para sa ating SJ10X. So, dito tayo sa camera. So, after a couple of months na ginagamit ko tong camera, so I'm not sure kung ano nangyari, pero nagkakaroon siya nito. Yan, nagkakaroon siya ng mga chips sa gilid. Yan. Yan. Alright. So, never kong nabagsak itong camera na to mga piece. At laging nakalagay itong case na to. So, hindi ko alam sa di maipaliwalag na dahilan. Nagkakaroon siya ng mga chips. Yan, 4 na kanto na yan mga piece, no? Tapos, dito sa battery door niya, yung kanyang button ay natatanggal din. So, hanggang hindi ko na siya makita. So, nilagyan ko na lang siya dito ng tape. Yan, para hindi siya mapasok ng tubig if ever. So, yan. Ganito itsura nun mga piece, no? Yung kanyang battery door button. Ganyan. So, yun nga. Nawala siya. Natatanggal siya. So, yan yung mga naging issue ko dito. Yan. Tapos, kapag nasa basa naman tayo or nauulanan yung camera natin, is nagkakaroon siya ng fog dito sa kanyang lens. Yan. So, yan din. Yan din yung ating naging issue dito sa camera. Okay, sa battery naman, mga piece, ito yung binili ko, sa same store. At, ayan, lumulobo siya, mga piece. So, ilang months ko pa lang siya nagagamit, pero ayan, nagsisilobohan na sila. Ang problema, dahil nag-expand or lumalaki na tong battery, hindi na siya halos mag-fit dito sa ating lalagyan ng battery. Ayan. Sobrang sikip na niya mga piso. Hindi na siya maipasok. Ayan. Kailangan nyo pa siyang itulak para ipasok at gamitan ng puwersa para tanggalin siya ulit sa camera. Okay, so yan yung mga naging issue ko. Pero, itong battery na to, kahit tumulobo na, is gumagana pa rin. Kaya lang, yun nga, hindi na siya ganong fit dito sa loob ng ating camera. Yan. So, ito yung dalawang extra battery na binili ko sa same store. So, itong isa, yung kasama niya mismo, yan, fit siya. Madali siyang ilagay at madali din siyang alisin, no? Yan. So, yun ang mga naging hardware issue ko dito sa SJ10X. Yan. Bukod doon, wala na naman. Alright, so sana ay makatulong itong video natin sa mga naghahanap at nagbabalak bumili ng kanilang starter na action camera. So, comment nyo mga piece kung anong mga naging experience at issue nyo sa paggamit ng SJ10X. Babasahin ko lahat yan. Gusto kong makita at malaman kung ano ang inyong mga naging experience dito sa ganitong klase ng camera. Okay? So, budget friendly, kung tight ang budget, mga piece, pwedeng-pwede na to. Image quality, sakto lang. So, huwag niyong asahan na maging sobrang ganda, sobrang detalye ng mga image. Kung di naman kayo particular sa mga detalye at sa advanced na options or features ng isang camera, saktong-sakto na to. Yun. So, hanggang dito na lang tayo mga piece. See you sa next videos ko. Pero bago tayo magtapos, huwag niyong kakalimutan na i-like,
share at subscribe itong ating YouTube channel. At syempre, hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong video na ilalabas ko. At as always mga peeps, stay safe, ride safe, keep hydrated para iwas heat stroke, and peace out.